So ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China. So ngayon po mga kababayan, meron lang po akong i-share sa inyo na kung saan patungkol po ito sa pagtaas po ng kita ng Pilipinas at sa loob ng 27 years, ito po kauna-unahang history or kasaysayan sa Pilipinas, ang Marcos administration or Marcos Jr. administration, ang pinakamataas na kita sa bansa sa kasaysayang na itala sa pamumuno ni President Marcos Jr. So ito po, actually mga kababayan, hindi po ito fake news kasi mismong si Secretary of Finance po Ralph Recto na asawa ni Vilma Santos ang nagsabi na I am happy to announce that total revenue collection for 2024 is expected to reach 4.423 trillion, surpassing the full year target of 4.27 trillion. As per percentage of gross domestic product, the emerging revenue with climbed to 16.7%, the highest is the last 27 years. And our emerging non-tax revenue for 2024 are expected to reach 600.6 billion, the highest ever recorded. So, ito po mga kababayan, ito po for almost 27 years, ito po ang kauna-unahan at kasaysayan na naitala na pinakamataas na kinita sa loob lamang ng 2024, no, na umabot ng 4.423 trillion na instead ang i-reach lang naman is 4.27. So, napakataas po ng tinaas. Biruin niyo po 4.27 lang ang target nila sa year 2024 na kikitain dapat ng bansa or ang gross domestic product or GDP. Ngunit umabot po ito ng 4.423. So napakataas po ng tinubo. So ito po ang pinakaunang mataas na kita at naitala sa kasaysayan sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr. Di ba? So ngayon mga kababayan, bakit hindi tayo magbalik tanaw sa kasaysayan ni Digong? No? Sa kanyang Duterte administration, sa administrasyon ni Digong ng last administration ng 2022. So bakit hindi natin balikan? So ito po ipapakita ko po sa inyo mga kababayan, no, ang nangyari kung mataas din po ba ang kinikita ni Digong o lumagapak or bumagsak. So ito po, panoorin niyo po. Alam niyo ba na kahit pagsamasamahin mo ang halaga ng utang ng Pilipinas magmula noong panahon ni Emilio Aguinaldo, ay mas malaki pa rin ang ipinangutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sinasubukan nila. Hey! Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, pagmula sa panahon ng unang Pangulo ng Republika na si Emilio Aguinaldo hanggang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Benigno Aquino Jr., ang utang ng Pilipinas ay may kabuuang 6.09 billion pesos. So napanood nyo naman po mga kababayan, simula po ni Emilio Aguinaldo hanggang sa kay Duterte, kahit pagsamasamahin, mas malaki po talaga ang utang ni Digong. So binaon po talaga ni Digong ang Pilipinas sa utang. So pagkatapos ng termino, no, ang nasundan kasi ni Digong na presidente ay si Ninoy or si Noynoy, anak ni Cory at ni Benigno. So ang nangyari is nung bumaba si Noynoy, si Pinoy, ay 6.9 trillion ang utang. Napanood nyo naman. So tatanungin ko kayo, magkano ba ang utang na iniwan ni Digong nung bumaba siya pagka-presidente? Eto na. Sa buong termino ni Duterte, umutang ito ng may kabuuang 7.13 trillion pesos. Sa kabuuhang pag-upo ni Duterte, hindi pa natapos ang termino nangutang siya ng 7.13 trillion in 6 years. Hindi pa tapos ang termino niyan. 6 years pa lang, hindi pa siya bumababa. Kumbaga parang 5.5 years pa. May 5 pa natira. 5.5. So pag dagdagan natin ng 0.5, so magiging 6. So hindi pa tapos ang termino niya, may utang na siyang 7.13 trillion. So saan nga ba napunta yung utang na yan? Sasabihin natin kasi pandemic, maraming ginastusan, maraming ganyan. So acceptable na yun, natural lang naman sa presidente kasi pandemic yun. 7.13 trillion.
So, matapos na siya, malapit na siyang bumaba dyan. So, i-continue po natin. Sa loob lamang ng 6 na taon. Wow! Lapis! Dahil dito, lalong lumobo ang utang ng Pilipinas mula 6.09 trillion at umabot ito sa 13.4 trillion pesos sa pagtatapos ng Duterte administration. Sumatotal ay lumalabas na sa ilalim ng Duterte administration ay may dagdag tayong utang na mahigit 1.3 trillion pesos bawat taon. Oh my God! Wow! Sa mga hindi nakakaintindi dahil ang mga TDS, nagpilit pinaninindigan ang pangwawalang ng mga Duterte sa bayan, malaking sakuna sa bawat pamilyang Pilipino ang dulot ng pagkakaroon ng malaking utang. Kapag baon sa utang ang isang bansa, babagsak ang ekonomiya dahil dihina ang halaga ng ating salapi. Tataas ang presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ang ating mga pamunahing pangangailangan. So ngayon mga kababayan, ito po. Bakit nga ba nagrereklamo kayo ngayon sa administrasyon ni Marcos na ang mahal daw ng bilihin? Buti pa nga daw yung kay Duterte, mababa daw ang bilihin kasi ganito po yan. Bago po bumaba si Pinoy, mayroon pong 6.9 trilyon na utang. So habang umuupo si Duterte, medyo mababa pa ang bilihin. Kasi umuupo pa lang siya noon. Kakaupo pa lang niya at mababa pa ang utang. So ngayon, nung umupo na si Digong, yung 6.9 trilyon na utang ni Pinoy, hindi pa niya nabayaran, dinagdagan pa niya ng another 7 trilyon. Piruin nyo yan. Yung hindi pa umupo si Digong, 6.9 trilyon ang utang. So medyo mababa pa, 6.9. Para sa atin, malaki na yan. Wala tayong ganyang pera eh. So ngayon, habang sa kasalukuyang umupo si Digong, so mababa pa talagang bilihin, mababa pa ang utang eh. Eh ngayon, nung bumaba na si Digong, hindi pa nakaupo si Marcos Jr. So, nagkatalaga na tayo ng 7 trillion. So, 6 plus 7, equals 13 trillion na. So, nung bumaba na si Digong, sinunda na ni BBM, magkano na ang bilihin? Mas lalong nagmahal kasi yung 6 nagiging 7, nagiging 13. So ngayon, sinong magsakripisyo sa utang na 13 trilyon na yan? Na umabot pa nga ng halos 14. Si BBM na naman magbayad. So ngayon, kung ang bigas ng administrasyon ni Digong 50 pesos per kilo, or sabihin natin 40 pesos per kilo, 45, kasi galing pa yon sa utang ni Pinoy. Medyo mababa pa. So, 45 na ang kilo ng bigas at the time. So, ang magsasuffer nun, yung administrasyon ni Digong na 45 ang kilo. Ngayon, nung bumaba si Digong, magiging 50 na yon. Bakit? Kasi another administration na naman. Administrasyon na naman yon ni Pangulong Marcos. So, ngayon, magtaka kayo, bakit ang bigas ni Digong at the time 45 lang? Bakit kay Bongbong ngayon umabot na ng 60 or 80 pesos? Kasi nga dahil sa inutang ni Digong na doble, nadagdagan na instead na 6.9 trillion, ginawa na niyang 13 or 14 trillion na. Bakit? Kasi dinagdagan niya ng halos pareho sa utang ni Pinoy. So ngayon nung pag-upo ni BBM, sinong magbayad sa utang ni Pinoy at ni Digong? Si BBM. Ngayon ang tanong, nabayaran ba ni BBM? Yes. Almost 80% or 90% na po na utang ni Pinoy at ni Digong ang nabayaran ni BBM. Di ba? Ito, panoorin nyo pa. Gaya ng pagkain at gamot. At kapag hindi natin mabayaran kahit interest man lang ang ating mga utang, maaaring babagsak ang ating credit rating at wala nang magpapautang sa akin. Lalong dadami ang mahihirap at lalong dadami ang Pilipino na magugutom. Ngunit habang pinagdudusahan natin maging mga apo ng mga apo natin ang walang kapararakang pangungutang ni Duterte, kahit ilang henerasyon sa kanyang angkan, ay todo sarap na ang buhay. Ipinangutang kasi ni Duterte ang kinabukasan ng Pilipinas, subalit bilyon-bilyon ang ikinuha. Utang nila talaga. So nakita nyo na po, nagdudusa tayo sa pagbabayad ng napakamahal na 13 trillion. Pero yung pamilya ni Duterte, naranasan naman lang magkaroon ng milyon-milyon. Diba? So ngayon, tanong Ken, yung utang ba ni Pinoy at ni Duterte,
Nabayaran na ba? Malamang sa malamang, oo po. Kasi kung hindi po nabayaran yan, malamang sa malamang hindi tayo mag-top 2 sa buong mundo sa pinaka-highest, fastest economy in Asia. Number 2 na po ang Pilipinas, pinangunahan po ito ng Cambodia. So ito po, ibig sabihin, nakabayad na sa utang. Di ba? Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas naging pinakamabilis sa Asia ayon sa Department of Finance. Itinulak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ekonomiya ng Pilipinas bilang fastest growing sa major Asian countries sa taong 2023. Ito ay ayon sa inilabas ng statement ng Department of Finance kamakailan lang. Paano nga bang nasabing ang bansa ang may pinakamabilis na paglago sa ekonomiya? Alamin natin. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, sa kabila ng iba't ibang hamon gaya ng mataas na inflation, mabagal na paglago ng pandaigdigang ekonomiya, trade restrictions at geopolitical tensions, nananatili ang bansa bilang isa sa brightest spots sa rehiyon. Sa unang 3 quarter ng taon, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.5%. Pinakamataas ito kumpara sa major economies sa Asia. Kabilang ang China na may 5.2% growth, Indonesia na may 5.1%, Vietnam na may 4.2%, Malaysia 3.9%, Thailand 2% at Singapore na 0.5%. Samantala, meron ding positive year-on-year growths sa first 3 quarters ng 2023 ang lahat ng major production sectors. Pinangungunahan nito ng services sector na may 7% growth, industry na 3.7% at agriculture na 1.1%. Kinilala naman ng multilateral organizations ang strong economic performance ng Pilipinas na inaasang magkakaroon ng pinakamabilis na expansion. Ayon sa Asian Development Bank, magiging 5.7% ang growth ng bansa para sa ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office at World Bank. Lalago po ito ng 5.6%, samantalang para sa International Monetary Fund naman, 5.3% ito. Bukod rito, naging matatag din ang external performance ng Pilipinas. Matatanda ang sinabi ni Japanese Chamber of Commerce and Industry Chair Ken Kobayashi na naakit ang investor sa pag-develop ng negosyo nila sa Pilipinas dahil sa stable at high-level economic growth nito. Sa patuloy na paglago ng ekonomiya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos, inaasahan ang pagpasok ng mas maraming foreign investments para sa Pilipinas. Tiyak na makapagbibigay ito ng mas maraming trabaho para sa bawat Pilipino at mapanatili sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. Ikaw, ano ang inaasahan mo sa ekonomiya ng bansa sa paparating na taon? So yun po mga kababayan, ang katunayan na si Pangulong Bongbong Marcos po ang pinakamataas na kita sa bansa ng kasaysayang na itala sa pamumuno niya. Si Digong naman, pinakamataas din sa kasaysayan na nagkaroon ng utang ang bansa. Diba? So yun lang. Mga kababayan, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. No? Mapagmatsyag, mapagpanuri, mapagmasid at mag-research para hindi ka matulad sa mga DDS. Kumakain na ng utak, niluluwa pa ang utak. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye.